Magaluto naman kami ngayon ng ginataang sihi na may talbos ng pako para sa aming pananghalian. Nanguha na muna ako ng pako dini sa sagingan ng aming kapitbahay at dini nga lamang maraming puno ng mga pako. Maraming nga rin kumukuha dini kaya buti na lamang at may nakikita pa rin ako. May kainitan nga rin ang pangunguha ko na rin. May ilan-ilan pa rin naman akong nakikita at kahit nga papaano ay nakakarami pa rin ako ng kuha. Mas masarap pa nga sana kung marami pa talaga akong mapipitas at masarap din talaga aring gataan. May nakita nga rin akong niyog dito habang namimitas ako kanina kaya kinuha ko na rin. Pagdating ko nga ay nilupasan na ni inay aring dala kong niyog at nakakatuwa nga rin at may malaki pang tubo. Akala ko naman ay matutuwa din si Jello at magugustuhan niya, yung pala ay ayaw. Minsan din talaga ay napapatanong ako at hindi pa nga nila natitikman ay umaayaw agad. Kaya ako na nga lamang ang kumain. Kinayod ko na nga aring niyog pero hindi ko nga rin natapos at sinay na din ang nagtuloy. Ito nga pala yung sihi na aming alutuin at ilang beses ko nga itong hinugasan. Buti na nga rin at palaging may nag-aalok na rin sa akin at tamang-tama nga na wala kaming ulam ngayong pananghalian. Pagkatapos ko nga hugasan ang mga sihi, pinaga naman ni inay aring gata na aming agamitin. Habang ako naman ay magasindi ng apoy na aming apaglutuan. Hinimay naman ni inay aring talbos ng pako at naghiwa na rin ako ng mga samya. Kapag talaga ako lamang ang magawa ng lahat, baka nalipasan na ng gutom ang mga kasama ko dini ay hindi pa rin ako tapos sa pagluluto. Lalo pat ako pa rin ang mag-video mag-isa. Panihadong yung pananghalian na ulam ay umabot na ng panghapunan talaga. Sa pagluluto nga pala na rin ay inapakuluan muna ang gata kasama ng sibuyas, bawang at luya. At iba pang mga pampalasa, asin at paminta. 2 niyog nga pala ang ginamit namin dito para mas masarap. Si inay na nga din ang pinagluto ko at nang siguradong masarap ang lasa. Nung naluto na nga pala ang gata ay saka naman inilagay ang sihi. Taktakin nga pala ang tawag din sa sihing alutuin namin. Bali sa pagkuha nga daw na rin ay inasisid pa daw nila. Sobrang sipag nga rin talaga nilang manihi. Buti na nga rin at nandini si inay at kapag talaga ako nagaluto ng sihi minsan hindi ko talaga matsambahan kung luto na o overcook na pala kaya minsan mahirap sungkitin. Nung medyo nakulo na nga ay inilagay na ang talbos ng pako na bagay dini sa ginataang sihi. Talaga namang amoy pa lang makulo na ang tiyan mo sa gutom at sa pagkakataong ang ari ay luto na ang ating ginataang sihi. Pagka ganito talagang sabay-sabay kami kumakain hindi ko na naman alam kung sinong una kong asubuan. Nasanay na rin nga ako sa ganitong setup ng aming pagkain kahit paminsan talaga parang hindi na ako nabubusog. Pag nanay ka na nga rin yung subo na para sa iyo ay isubo mo pa sa kanila kahit pa nga gutom na gutom ka na rin. At masaya na nga ako at mas aganahan kasi akong kumain pag alam kong marami na rin silang nakain. Sabi ko nga mas okay na sa akin kahit madungi silang tingnan basta palagi lamang silang busog. Masarap nga rin kumain lalo pat ganari ka-cute ang iyong mga kasama. Wag lang talaga umiyak at talaga namang hindi tayo makakasungkit ng sihi na rin pag nagpakalong pa. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!